It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami. Para huwag na masyadong dibdibin. Mga kabayan, sa wakas, binasag na ni President Bongbong Marcos Jr. ang katahimikan matapos magpahayag ng suporta kay VP Inday Sara. Ito ay matapos ang kontrobersyal na pahayag ng kanyang asawa na si First Lady Araneta Marcos at sinabing bad shot na sa kanya si VP Sara. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi makakaapekto sa kanilang dalawa ni Inday ang mga isyu na nagtitrending ngayon sa social media. Bunsod na rin ang mga pahayag ni First Lady at panawagan ng ibang grupo na dapat ligwakin na si Inday Sara sa kanyang gabinete bilang DepEd Secretary. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro plansahin. Sa kabila ng pag-atake at pahayag ni First Lady Lisa tungkol dito kay VP Sara, agad naman itong sinakyan ng ilang grupo ng Kamara, gaya ni Active Chair sa Party List Franz Castro, kung saan ay nanawagan siya kay PBBM na tanggalin na si VP Sara bilang DepEd Secretary. Siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, at tingin ko mas maganda kung mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Hindi na kayang idepensa pa yung pagpapanatili ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Pero sa kabila nito, hindi nagpatinag si PBBM. Sa halip ay ipinagtanggol pa niya si VP Sara at sinabing walang dahilan para tanggalin si Inday sa kanyang gabinete. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo, papalitan pa namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin na talaga namin. Hindi naman ganun simple Hindi ganun simple, Sara. Matatandaan na mahinahon na sinagot ni Inday Sara ang mga banat at maiinit na patusada nitong si Lisa Marcos sa kanya at sinabing nauunawaan niya ang First Lady, pero nanindigan siya na ang personal na galit ni Lisa sa kanya ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo dahil inihalal siya ng taong bayan. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. Hindi masisisi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen
to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nagkikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalagpas ng ibang masasakit at maiinit at maanghang sa salita. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo, papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin na talaga namin. Hindi naman ganun simple eh. Hindi ganun simple, Sara. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro laksahin na naging issue ito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang deretsahang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inamin ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara dahil sa tila pagkonsente raw nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally noon sa Davao. Hindi ito direktang sinagot ng Vice Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang matagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng First Lady. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangang sumagot ni VP Sara sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM. O kung hindi, siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, tingin ko mas maganda kung mag-resign na si Vice President Sara Duterte. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, halatang hindi na rin daw nagkakasundo ang Pangulo at Bise sa kanilang foreign policy, lalo sa issue sa West Philippine Sea. Kaya mainam daw na pag-aralan ulit ni PBBM ang appointment ni VP Sara. Hindi na kayang idepensa pa yung pagpapanatili ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary dahil unang-una nga yung issue ng confidential funds, issue ng incompetence, hanggang ngayon yung problema natin doon sa learning crisis, yung learning gap ay 2 taon na siya doon sa DepEd ay hindi pa rin talaga na-solve. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Sabi ni Vice President Sara, sila na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang mag-uusap patungkol sa bagay na ito. Upang makausad tayo,
Iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan.